Ohayo gozaimasu. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Banat Bay, nag-uulat. Andito pa rin po tayo sa Tokyo, Haneda Airport, going to the land of the rising snow. Hello po sa mga nandyan. Pag-usapan lang natin po yung may sinabi po kasi si Daryl Yap doon sa kanilang parang video conference ba yun? Kasi may mga kasama siya. Hindi ko kilala yung iba eh. Si Sas lang ang kilala ko doon, tsaka si Daryl Yap. I think Atty. Trixie also was there. Anyway, may hirit po kasi siya doon. Pag-usapan natin po yun. Pero bago natin pag-usapan, pakita ko lang sa inyo dito sa Haneda Airport. Pinost ko naman po yun. Sabi ko, sana ganito tayo. Kaya lang, nagpabudol kayo. Yun ang katotohanan. Ito, pakita ko sa inyo ha. Ito po ay domestic airport, low cost. Okay? Kasi sa domestic airport, for your information, there are two kinds of actually, there's 3 terminal. 1, 2, 3. Okay, 3 is for the international. Okay. And I think itong terminal 1 is for domestic. And yun, domestic airport na terminal 1, nahati sa dalawa. Yung JAL, yung kanilang main aircraft carrier na Japan Airlines, mas maganda doon. Ito yung low cost part. Pero pambihira, yung low cost nila, tingnan nyo naman ang ganda. Ay, carpeted, may computer, may kapihan, may CR, may charger, maayos ang upuan. Ako lang ang nakataas ang paa. Maayos po. May telepono. Kung gusto mo doon mag-telepono, free space, pwede kang mag-work doon. Diba? Ang ganda po, ang linis-linis. Banyo pa lang eh, panalo na eh. Ganito sana tayo kung tuloy-tuloy yung naging plano ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Ganda na eh. Kay Secretary Togade. Kaya lang, marami sa atin, di gumamit ng Commonwealth. Kaya nagka-leche-leche. Diba, Dennis? Kaya tayo nagka-leche-leche kasi di nyo ginamit yung common sense nyo. Ito na nga, sabi ni Daryl Yap. Sabi ni Daryl Yap, nasasaktan daw siya. Pag sinasabi kong kayo lang naman ang naniwala na poproteksyonan ng mga Marcos ang mga Duterte. Nasasaktan daw siya. Okay, tapos sinundutan niya pa ng, hindi ikaw na magaling, ikaw na matalino. Tapos may amuyong ka pa dyan, babae, hindi ko alam kung sino yung babae na yun, na bago lang sa vlogging, medyo iba na arrival. Kalimutan ko na kung anong pangalan ng babae na yun. Lagi rin kausap ni Sasha. Hindi ko alam kung saan galing yun. Honestly, hindi ko kilala yun. Ngayon lang sumulpot yun eh. Anyway, hindi ako mas magaling. For your information, Daryl Yap, hindi po ako mas magaling. May common sense lamang po ako. Napaka-basic. Napaka-basic po. Kung ikaw sana marunong kang makinig sa maayos na Pangulo, di sana hindi ka nagpabudol. Napaka-basic lang ho. Review all the things President Rodrigo Duterte said during the election. Kasi kayo, hindi ko nga alam, where are you listening? Kanino ba kayo nakikinig at that time? Ganito lang kasimple. Common sense nga eh. Very basic and simple understanding. We have a good president. We have a very knowledgeable president. Matalino, magaling, alam ang tunay na mga politiko at peking mga politiko. Ilang beses siyang nagkomento kay Bongbong Marcos. Ilang beses po siya nagsalita na hindi pwede yan, mahina yan, ganito yan, ganito yan.
Sinabi na ng isang presidenteng magaling, isang presidenteng maayos, isang presidenteng yung credibility maganda. Kasi hindi kayo nakinig. It's not something na science, rocket science po yun. Apakasimple lang po nun. Hindi ho ako mas magaling. Do not be sarcastic. That's your problem. Your problem, kayong mga tanso o yung mga nabudol, maaring hindi ka natanso ngayon, pero kayong mga nabudol noon, kayong mga tanso, ang problema sa inyo, hindi ko alam saan nyo hinugot yung idea ninyo that things will be okay, that things will be same. It's because of the daughter. If you have common sense, magkaiba po ang tatay at ang anak. I think you know that. And for sure, you're different from your father. Hindi ho, same yun. Hindi ko na uulit-ulitin ang dahilan kung bakit nag-unity team si Vice President Sara Duterte. Hindi ko na po uulitin yan. Mga ilang milyon ko na ho, mga 31 million ko nang sinabi kung bakit pinili ni VP Sara Duterte si Bongbong Marcos. But still the point, it is not enough, it is not justifiable to vote for Marcos. It's because of Vice President Sara Duterte joining, diba? Unity. Hindi ho yun matik, Brad. Common sense po yun. Okay? Common sense po. Sana lang, tanggapin nyo na lang na with all remorse, with all pagsisisi, without but no reason, at tanggapin nyo na lang, oo, nagkamali talaga kami. Instead, natanggapin yung ganun, kayo po ay mangmamak pa ng iba. Di ikaw na magaling, ikaw na magaling. Abay talaga. Kasi po, nakinig po ako. Diba? Ayun ang hirap sa inyo eh. Kahit yung si Reyna ng fake news na si Bagong Lipunan, kesa na umami na nagkamali siya sa kanyang anal lysist, kesa na amin niya na nagkamali siya, tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang pagpapakalat ng fake news. Diba? Sabi nito, banat ba'y tapos na yun, last election, marami nagkamali ng akala. Now, what we need to do, yan nga ang problema. The first step in fixing your mistake is to admit it 100%. No buts. Ang problema kasi doon sa mga umaamin na nagkamali sila, kesa nasisihin yung sarili at sabihin, mali talaga ako. Hindi. Sinisisi nyo pa ibang tao. Sisisihin nyo pa kasi si Duterte. Dapat tinukhang na lang. Kasi si Duterte. Etong hirit naman ni Daryl. Kesyo, ikaw na magaling. How pathetic. Yung ganyang klaseng dahilan. Pwede bang sabihin nyo na lang, mali. Mali talaga ako. Tanga ako. Nagpakatanga ako. Nagpakabobo ako. Hindi ako nakinig. That's the first step. And I will not let go of that until you realize why. Alam niyo kung bakit? Kasi uulitin niyo yan. The mere fact that you're believing those influencers na nambudol sa inyo noon, it only means until now, you're being stupid. Ulitin ko. If you're still believing those influencers na binudol kayo noon, tapos ngayon bumaligtad, tapos maniniwala pa rin kayo, tulad ni Bagong Lipunan, meaning, hindi talaga kayo nagsisi sa pagkatanga ninyo noon. Aminin yung tanga kayo.
aminin nyo hindi kayo sumunod. Huwag na kayo magsisi ng ibang tao. Huwag nyo na sisihin si ganito. Tapos, huwag na kayo uling maniwala sa mga nambudol sa inyo noon. Kayo nabudol na kayo noon. Uulit pa kayo ngayon. Dahil sinabi lang ng scammer noon na, hindi, antay na ako ngayon. Antay pala talaga kayo ng antay ng katalinukan. Yan ang problema sa inyo. Tapos, pag kayo sinasabihan ng mga lehitimong BDS, sasabihin nyo, hindi move on na kasi ganito yun. How can you move on if hindi nyo sinetel ang foundation? Na again, I will not believe those people na nang-scam sa amin o ng mga nambudol sa amin. Diba? Yun lang kasimple yun. Sa mga nagtatanong kung bumalik na yung page ko, i-refer to my video yesterday. Okay? Pakiulit na lang yun para hindi ko na po ulit-ulitin. Tapos tinanong pa nung babae nga na hindi ko kilala ko anong pangalan nun. Anong basis ni Banat Bay na hindi po protection ng mga Marcos? Alam nyo, kung pwede lang sana ako magsalita ng personal. Kasi private ito Private matter ito ng mag-amang VP Sara Duterte at President Rodrigo Duterte. Kung pwede lang sana ako magsalita. Nagsalita na ako. But I cannot speak for them. But if you know people from the circle, during that campaign, during that election, may problema talaga. Actually, si PRD naman na nagsabi, kaya I think I can say it. Matagal silang hindi nag-uusap ng anak niya. Ang pinaka parang reconciliation lang nila o yung muling pag-uusap nila ay nung time na nasa sa libingan. Doon yung nagsabi si VP Sara Duterte na regarding confidential funds, kaya pumutok si Pangulong Duterte. That was it. But for a long time, hindi ho sila nag-uusap ng anak niya. And sana lang be wise this time. Actually, hindi nga wise. It's just a matter of common sense. Ang basis ko lang naman po na ayaw talaga ni Pangulong Duterte. First, ulitin ko na nga, ilang beses ko nang pinaulit-ulit kasi yung babaeng nagtanong doon sa video nila Daryl Yap, ewan ko kung saan kuweba ba nang galing yun. Ilang beses ko na pong sinabi. Naalala nyo yung sumabog na interview ni Pangulong Duterte, the very first time that PRRD said Marcos is weak is on my interview. And ilang beses ko na sinabi, that was not part of the agenda on that interview. Nagpa-interview po si Pangulong Duterte noon because etong si TP may pautot na kesyo kinokontrol daw ni Senator Bongo si PRRD. Sabi ko nga, gabi yun Yun yung during the last, I think it was the last day of filing. Parang ang dating hinostage daw ni Senator Bongo si Pangulong Duterte. So, si PRRD gusto niya i-clarify na no, siya may hawak ng kanyang desisyon. So, they contacted me and pina-interview nila si PRRD. That was the agenda. It was not the agenda na sabihin ni Pangulong Duterte yun kay BBM. As a matter of fact, after that interview, it was not live interview, it was recorded interview through StreamYard. Alam mo, ako, Senator Bongo, was there. Was shocked nung sinabi ni Pangulong Duterte yun about kay Marcos. At sabi ko pa nga, inulit ko pa yon off the record. Go, Mr. President,
Di tapos na, di ba nagpaalam na ako, Mr. President, are you sure you want to bring this out? Sabi niya, yes, ilabas mo yan. Sabi ko pa nga kay Senator Bongo, sigurado ba kayo? Kasi this is a direct attack to the Marcoses. Sabi niya, yes, ilabas mo yan. Yan ang sabi ni PRRD. Doon ko nilabas yun. Kaya nga nasyak ang mainstream and social media doon, sumabog. Di ba po? Tapos hahanapan mo pa ako ng basis itong babaeng kausap nila. Saan, ano ba daw ang basis ko? Do you think, madam? Simple as, kaya nga sabi ko, asan ang common sense nyo noon? Bakit nagbulag-bulagan kayo noon? Asan yung common sense nyo noon? That PRRD was attacking Bongbong Marcos directly. Saan part doon na hindi nyo maunawaan? Ano yun? Bigla na lang papatawarin ni Marcos at sasabihin niya, okay lang, goods na yan. Kasi dito naman yung anak niya sa akin. Goods na yan. Hindi. Definitely, magkakaroon ng panahon para babawi siya. Ito na yun. Ito na yung panahon na yun. Sabi ko nga sa inyo, dinikitan lang niya si Sara Duterte to win the election. Di ba? Ilang beses ko na sinabi yan, paulit-ulit. Nung panalo na siya, tingnan yung nilaglag na yung ali. Tapos sasabihin niyo, anong basis ko? How stupid is that question? Anong basis ko? Ano kayo? Sa kuweba ba kayo? Asang part? Wala bang internet dyan sa lugar ninyo, madam? Problema talaga na hindi sila nakinig dahil gusto makabalik ang pamilya sa matagal na panahon, kaya marami nang refuse to listen. Iyon na nga, Madam Pebbles Duque. Yun na nga ang problema ko eh. Nagbulag-bulagang ka noon. Tapos sasabihin mo, anong basis nyo? O ikaw na magaling. What stupid comment is that? Ikaw na magaling. O ikaw na. Alam mo, Direk Daryl Yap, matalino ka eh. Artistic ka. Ako naniniwala ako sa ang mga artistic na tao. Isa sa magaling pagdating sa pag-unawa ng bagay-bagay. Remember, UP College of Music ako. And sabi nga doon, usap-usapan doon, ang pinakamatatalino ay yung mga musikero dahil they're not only good at math, they're good at everything. Magaling mo sila sa comprehension, analogy, magaling mo. Kasi nga ako, artistic eh. Kaya ako naniniwala sa Direk Daryl Yap. Napakagaling na tao. Sa katunayan, pinanonood ko yung mga pelikula, except itong, although pinanood ko rin pala yung Made in Malacanang. Pero yung, hindi ako doon nagalingan eh. Nagalingan na kasi halatang promo yun kay Amy Marcos eh. Obvious yun. Tanga na lang magsabing hindi. Pero yung mga iba mong mga short film o yung mga short video mo sa YouTube, magagaling eh. You know, I know you have a brain. But the problem, nung time ng kampanya, sasabihin mo na anong basis ko, nasasaktan ka, tapos ikaw na magaling. No, hindi ako magaling. Nagpakatanga lang kayo. That's the truth. Okay? Mukha lang ako magaling kasi nga po, nagpakatanga kayo. Kung hindi naman kayo nagpakatanga, hindi po ako magaling. Kasi it's a common knowledge. Simple listening. Bakit? PRRD knows a lot of things. Sabi ko nga, kung pwede ko lang sana sabihin, ikwento sa inyo. Hindi kasi ako yung ganun tao. Kung pwede ko lang sana ikwento sa inyo lahat ng pinagsasabi ni PRRD during our private conversation during the campaign, hindi ko lang ikwento sa inyo, baka malaglag kayo sa upuan. Kasi, ganito, if I think Duterte will endorse Marcos at that time,
ay malamang baka nag-Marcos ako. Bakit? Masusunog ako eh. Di ba? At saka, pangalawa, mas alam niya ang diskarte kung sino yung tamang humawak ng bansang Pilipinas. Pero hindi eh. Ang linaw sa kanyang mga pinagsasabi publicly and lalong-lalo na privately. Kaya nga, hindi ako natinag eh. Sige, magalit kayo sa akin, pagtulungan nyo. Mahirap kaya na meron akong mga kaibigang vloggers, influencers nasa Uniteam. Siyempre, pag bumanat ako at pag binanatan ko yung mga sinasabi nila, baka magkaaway-away kami, di ba? Mahirap yung lagay ko nun. But what can I do? I know yung sinabi ni PRRD. I know how many times Bongbong Marcos went to Malacanang during PRRD's time and asked for the blessing of PRRD. Many times. Pero hindi binigay ni PRRD. Sabi ko sa inyo, eto tinan niya. This is a very simple analogy that people do not accept. Because sarado na isip. Mr. Daryl Yap, Direct Daryl Yap, buksan mo kasi ang isip mo. Nung panahon na tumakbong kandidato si Pangulong Duterte, tanungin kita, ano ang tinatakbo ni Bongbong Marcos? Vice President. During that time, many people, including Trillanes, is gustong maging partner si Pangulong Duterte. It supposed to be sure win na kay Pangulong Duterte noon. Mahina pa siya at that time. Remember, mahina siya at that time. Unang pasok niya. Fourth siya sa survey. Hindi nga siya pinapansin. Eh di sana pinili na lang niya si Marcos noon bilang Vice President. Tama, mali. Sure win sana siya noon. Aangat sana siya noon. Diba? Dahil ilang beses sinabi ni Bongbong Marcos gusto niya maging partner si Pangulong Duterte. Tanungin ko kayo, why did PRRD did not choose Bongbong Marcos as a Vice President o as a tandem? Bakit pinili niya si Cayetano? Don't tell me stupid si Pangulong Duterte. Simple as that. You do not need too much brain to understand that. Diba? You do not need brain. Tama, sabi ni Pebbles, Duque, hindi niya pinili talaga. Yun na nga eh. Hindi ko maintindihan sa mga tangang tanso at nagpakatanso. In 2016 din na nga niya pinili. Doon, mas kailangan niya si BBM dahil malakas naman talaga si BBM sa norte. Eh kung pinili niya yun, di sana unang putok pa lang ng survey, ang taas niya na. Ba't niya hindi pinili? Kasi hindi niya talaga gusto from the very start. Tapos ipagpipilitan niya. Isipin niyo to ha, ang daming nagtutulak noon sa Aldab. Aldab kasi yung parang tandem supposedly ng Duterte Marcos noon, PRRD BBM. Pumupunta pa yan sa maraming makamarcos na nakapaligid kay Pangulong Duterte during the 2016. Maraming mga sekretary na makamarcos. Nagpa-pressure ba si Pangulong Duterte? Hindi. Bakit? Hindi niya talaga kasi gusto. Tapos, saan kayo kumuha ng idea? Babalik ko sa inyo yung tanong. Mr. Daryl Yap at saka yung babaeng kung sino man kasama mo. Ibabalik ko sa inyo yung tanong.
Saan kayo nakakuha ng idea na gusto ni Pangulong Duterte? Si Marcos. Sige nga, saan kayo nakakuha ng idea na yun? Dahil si BP Sara Duterte? Hindi nyo ba alam na magkaibang anak sa ama? Saan nyo nakuha yung ganong klase yung pag-unawa? Net po protection ng mga Marcos ang Duterte. Saan nyo nakuha yan? Idea na yan. Bakit? Dahil nga sumanib ang si BP Sara? That's it? What kind of stupid argument is that? Diba? Hindi alam ni Direk yung naging role natin noong 2015. Sir, paano siya ngayon? DDS daw. Alam mo, sabi nga Pebbles Duque sa election, there were a lot of users that you have to discern. Talagang ganun. Gamitan yan sa election. Tingnan mo, pagdating na naman ng election, marami. Si Pangulong Duterte kasi, eto isang katangian ni Pangulong Duterte. He knows kung sino yung talagang kaibigan niya at loyal. Alam mo? Ito, a little bit hint of yung pinag-usapan namin during the 2022. Kasagsagan na kung sino yung PPDN ng presidente. Isa sa napag-usapan namin. Ganito inisa-isa nila sa harapan ko. Nagulat nga ako yung mga probinsya. Eto si Gob ganito, sa atin ba to? Itong si Gob ganito, si Gob ganito. Alam mo, they were talking in front of me. Nagulat ako kasi kilala nila kung sino yung loyal at totoong kaibigan nila. At kilala nila kung sino yung bumaligtad lang last minute dahil sobrang lakas na ni Pangulong Duterte. Last minute yun. Kilala nila by name. Itong si Governor to, bumaligtad lang to. Week after, magkaroon ng pagtaas ng survey. Ito, bumaligtad lang to dahil doon sa debate ng kabisado nila. Kaya nga kilala nila kung sino yung tapat at loyal sa kanila. Bakit hindi pinili si Marcos? Because they know hindi naman nila totoong kaibigan. Hindi ko nga alam kung sino, bakit yung pinilit Kaya nga babalik ko sa inyo yung tanong Ano ba sinasabi nito? Hindi nila mag-English na maintindihan ko. Diba? Saan kayo nakakuha ng idea na poproteksyonan si Pangulong Duterte? Dahil sa salita niya. What do we need for ICC? Ganon? Pagbihira. Yun yung sinabi niyang makakagulo ang Amerika pag pumasok dito. Sana marunong kayo mag-discern kung ang isang tao ay truthful sa sinasabi niya or hindi. Kaya nga ito ulit-ulitin ko sa inyo. Kayong mga tanso na nagpabudol. Next time, pumili naman kayo ng pakikinggan. Kung ayaw nyo makinig sa akin, edi wag. Pero mamili naman kayo ng pakikinggan na hindi mga tao nang budol sa inyo noon. Anong assurance nyo na hindi kayo bubudulin uli ngayon? Simple as that. Isaksak mo sa mga kukote niyo. Jowa mo nagloko. Binigyan mo ng second chance. Nagpapaniwala ka uli sa sinasabi niya. Nagloko na nga yan. Anong katangahan yun? Di ba? Yung influencer na yan, binudol kayo nung pinapaniwala kayo sa kung ano-anong bagay tungkol sa mga Marcoses. Ngayon, naging anti. Maniniwala na naman kayo. Tangan nyo na talaga. Araw-arawin nyo na. Diba? Kung ako sa inyo, magdala kayo ng bibe sa sabungan. Sigurado ako maraming tataya doon sa bibe na yun. Diba? Binudol na nga kayo. Maniwala pa kayo. Ulit-ulit.
Tapos pagka sinabihan kayo ng tanso, sinabihan kayo na nabudol kayo, magagalit pa kayo. Instead na tanggapin nyo na lang, oo nga, nabudol kami. Tanggapin nyo na lang. Anak kayo ng wewe, oo. Ayan, pakikalat na lang po itong video na ito. Makaabot kay Direk Daryl Yap. Direk Daryl Yap, hindi po rocket science po ito. Common sense lang po. Sabi ko nga sa inyo, maraming matatalinong vloggers na ang problema. Yung common sense left the earth. Diba? Tama ka dyan, boss. Ngayon nakikigulo sila sa mga dunay na DBS. Tandaan nyo ang eleksyon, gamitan yan. Ano ba? Tayo na ba? Alis ba tayo? Ha? Alis tayo? Abay na po, Mabuhay, gambante, gambarimas.